Doon sa katabi mo, yes, nasa church tayo. Kaya amen. Palakpakan muli natin si Lord. Come on. Come on, palakpakan natin si Lord. Parang tahimik ng bawat isa ngayon. Okay. We're so happy to be in this place, di ba? And God is the God is always moving. Sinong naniniwala doon? But also, the enemy is also moving. Lagi ding nakilos ang kaaway. Lagi na may kontrabida sa buhay, di ba? Sino dito yung lagi may kontrabida sa kanyang buhay? Kakaani. But still, may pagkakataong mahila man tayo pababa, still laging may panibagong umaga. Amen. Di ba, pinag-usapan natin sa A-group this week, laging may panibagong umaga. Di ba? Laging may panibagong umaga. So we are so happy again to share our lives. And I would like to testify na napakabuti ng Lord sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa buhay namin. Kami po ay even though maraming challenges, maraming struggles, still alam mo nandyan ng Lord upang tulungan kang hawakan ka sa kamay, kahit nadapa ka, ay tutulungan kang tumayo. Amen. Tingnan mo katabi mo, mukha bang nadapa yan? Alam mo, literal nadapa ako kahapon. Grabe. Alam mo, di ba naulan kahapon ng umaga, pupunta kami sa Dali, bibila ako ng pang-grocery, tapos pagbaba ako ng pinto, nandun po ako sa gilid dun sa may gutter. Pagbaba ako ng pinto, nadulas ako, huy! Napahawak naman ako. Sabi ko, thank you Lord, dahan-dahan ako. Ang sunod kong step, dahan-dahan ako, nadulas pa din ako. At dahil po doon, nagkaroon ako ng malalim na sugat dito sa paa ko, na talagang dumugo, sobrang sakit, pinalinis ko agad. Kasi mahirap na at baka kung anong infection ang mapapasok. So, for the past day, kahapon hanggang ngayon, sobrang sakit ng paa ko. Kasi nung Friday, nagbabasketball din po ako, ay sumakit ulit ang paa ko, natanda na ako. Tapos kahapon, nadulas pa ako. Ay, alam mo yung pag may iniinda ka, hindi ka talaga makakilos, di ba? Minsan kapag ikaw ay nilalagnat, o kaya ay masakit ang ulo, o kaya ay tinatamad, parang hirap kang kumilos, di ba? Pero pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon kasi kahit may malalim akong sugat sa paa, nandito pa rin ako para magpuri sa Kanya. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Nandito ka pa rin. Okay. Perfect in me. Sabihin natin, perfect in me. Si Holy Spirit na perpekto ay nasa atin. Diba? Na kanino ang Holy Spirit? Nasa iyo. Diba? Nasa iyo. And before we continue, let's all stand up and let's declare our calling verse. Come on. Let's declare our verse, Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare yung mga positive things. Sino ba tayo? Ang ating culture. Let's declare. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am in partnership with Christ. I am not extreme. Muli po, pwede na po tayong maupo. Yes, welcome na welcome po. And I see happy faces today. Ano bang meron ngayon? Wala lang po. Masama po bang maging masaya, Pastor? Diba? Tingnan mo ang katabi mo kung masayahin ba yan. Diba? Last week, diba pinag-usapan natin, the positive in me, hindi ako nega. Tingnan mo ang katabi mo, ayan po ay negative pa din? Ha? O positibo ba yan? Ano ba pa rin ang nabukas sa bibig niyan? Negatibo pa din.
Nagsasabi pa ba rin ba yan ng kayang buhay na ito? Nagsasabi pa ba rin ba yan ng ganyan? O nagsasabi pa ba rin yan, ako ay mayaman? Ako ay kayang-kaya? Sino may natutunan last week? Siguro pinag-usapan din natin sa groups, dapat tayo ay laging positibo. At laging sinasabi. Diba? And before we continue, I can see, hindi ko lang nakikita yung happy faces. I can see new faces. Meron po ba tayong sa kauna-unahang pagkakataon ay nakarating sa ating church? Pwede po bang itaas ang kamay? Come on, welcome po. Taas po kamay, huwag niyo po ibababa. Binibilang, ay welcome po, palakpakan naman natin ang Lord. Masayang-masaya po kami. Yan po, welcome po. Pwede bang yung katabi kamayan, tas kayong malalayo, ihay nyo sila. Hello po. Welcome po kayo sa Jesus the Anointed One Church. Yes po. Ako po nga pala si Pastor Fini Plata. Yan, sa mga hindi nakakakilala, ako po ang pinaka-senior servant. Ako po ang pinakaunang nangungunang tagapaglingkod dito sa ating church. Hindi po tayo naniniwala sa religion. We don't care about religion. Ang paniniwala natin, isang masayang relasyon kay Jesus Christ. Amen. And we believe in this verse, na bilang may relasyon kay Jesus Christ, ang Holy Spirit ay nasa atin. Romans 8 verse 11. Sabi doon, next verse, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. So ang Holy Spirit ay na kanino? Nasa iyo. Sabihin nyo, nasa akin. So kung Holy Spirit ay nasa iyo, kaya mo. At may mga positive sa atin. Okay, magtatanong lang po ako. Sino po dito ang loyal? Taas ang kamay. Loyal. Loyal. Kuya, walang nataas. Sheila daw. Ulitin ko po ang tanong ha. Taas po dito ang kamay ang loyal. Okay, bilang. Zayin? Si Ian, hindi yan loyal. Hindi yan nataas ang kamay. Alam nyo, kung pinag-usapan natin last week ay positive in me, hindi ako nega. Mas maganda pag-uusapan natin ngayon. Hindi lang ako magpipreach, magkikwento ako. At hopefully, kayo ay makipag-interact. Okay po ba? Ayoko ng kalahating oras, nakaganon lang kayo. Maganda, hindi lang kayo nakikinig, natawa din kayo, nataas yung kamay, tapos nagsasalita din kayo, may tanong din kayo. So, ang title na i-share natin ngayon ay, tataradan, next, The Honest in Me. Hindi ako sinungaling. Sabihin mo sa katabi mo, be, para sa'yo to. Tayo muna mag-pray. Lord, salamat ka dahil ikaw, Holy Spirit, nasa amin. Dahil ikaw ay nasa amin, kaya namin maging honest. Ang tulungan mo kami na makalaya sa anumang kasinungalingan na meron sa amin. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. Palakpakan muli natin si Lord. Hindi ako nagsisinungaling, masakit na pa ako. Okay. Nagtaas kayo ng kamay. Sino dito yung taas ang kamay ng hindi sinungaling. Uy, lahat sinungaling. Taas ang kamay ng hindi sinungaling. Uy, wala lahat tayo ay nagsisinungaling Sino? Nandiyan ba si Telo? Telo, honest ka? Hindi din. Uta mo, salamat at honest tayo dito sa church na tayo ay sinungaling. Pasalamatan mo katabi mo, salamat at honest ka at ikaw ay sinungaling. Parang napaka-opposite, di ba? Honest. Lahat po tayo ay imposibleng hindi nagsisinungaling. Di ba? Yun na lang, tumingin ka sa salamin at sinabi mo, pogi ko ngayong araw na ito. That is a pure lie. Di ba? Yung sinabi mo doon sa best friend, oh, yung ganda mo ngayon. Ay, nako. Yun na lang sinabi mo sa mahal mo na, oy, mahal kita. That is a pure lie. Diba? At tayo po bilang tao, bilang may katawang napipisil, bilang may utak na mali, at may pusong nagkakamali, lahat tayo ay nagkakaroon ng kasinungalingan. At may tuturing tayo na sinungaling. Sabi nga sa Romans 3 verse 4, sabi dito sa Bible, buksan ko lang, Romans 3 verse 4, sige, buksan nyo na doon. Ay, yun na lang.
Sabi doon, not at all. Let God be true and every human being is a liar. Bawat tao ay sinungaling. Sabi din sa Psalms 116 verse 11, in my anxiety I cried out to you, these people are liars. Lagi tayong may pagkakataon na hindi maiwasan na magsinungaling. Sino dito may asawa? Taas sa kamay. Di ba? Hindi maiwasang hindi magsinungaling sa asawa. Di ba? At minsan, yung nagsisinungaling tayo sa asawa kasi ayaw nating humaba ang pulong. Di ba? Hindi natin sinasabi ang tunay kasi alam natin pag sinabi ang tunay, magagalit lamang siya. Di ba? Sa mga anak natin, minsan masarap magsinungaling sa mga anak. Di ba? Yun na lang sabihin, ikaw bata ka, ikaw yung sasabihin minsan ng anak natin na hindi maganda. Alam niyo po, nung ako po ay nasugatan kapon sa kasama ko si Sky. Si Sky ay gusto kong disiplinahin at bawasan ng gadget. So alam niyo, magaling akong kumuha ng simpatya eh. Nakita ko, Sky, look, my feet, there's blood. Naiyak siya. Sabi, Sky, I'm gonna die. Si Sky naiyak, asikaso sa akin. Hinugasan yung paan, ng betadine, ng Band-Aid, tas kada utos ko, kuha mo akong unan, sunod agad kuha mo akong ganito. Tas mamaya kita ko, hindi nagbabasa, hindi nag-aaral. Sabi ko, Sky, you study, di ba? Saturday, mag-aral ka. No. Tas sabi ko, my feet, it hurts. Okay, I'm gonna study na. Sarap mang uto ng anak. Pero sa tunay, sa isang relasyon, ang isang pinaka nagsisinungaling ang anak sa magulang. Di ka? Tinanong ka, magkano yung inyong tuition? Ay, tinanong, magkano yung babayaran nyo sa school? Nagsinungaling ka na. Tinanong, arigang kachat mo ay kayo naga. Tinanong ka ng magulang mo, nalinis mo na gayong Hindi pa. Bilang anak, yun talaga ang pinakamarami. Hindi tayo nagsasabi ng tunay. Lagi tayo nagsisinungaling sa kaibigan. Sasabihin natin, asan ka na? Alas 10 ang usapan. Malapit na ako. Malapit na akong maligo. Hoy, asan ka na? Naku. Okay, sinabi nga, Pastor, ay tinanong ko, kamusta ang devotion mo? Ayos po. Patingin nga. Walang maipakita. At minsan, hindi maiwasan magkaroon ng white lies, puting kasinungalingan. Alam nyo ga po yung white lies? Sino dito yung nakapag gano'n na? Yung nagsisinungaling para naman kasi benefit. O kayo nagsisinungaling kasi ayaw mapahamak yung ibang tao. Meron akong ganun, kaibigan ko dati nung ako'y high school. Ang kanyang ama ay nambubugbog. So napunta sa amin. Pag tinawagan ako nung magulang, Pini, nandiyan kayo yung anak ko. Sasabihin ko, wala po. Sa alam ko, sasaktan lamang nung ama. Minsan meron tayong kasinungalingan na sinasabi para lamang maligtas sa ibang tao. Yun ay white lies. Pero sa tunay, minsan masasabi natin, minsan lang naman ako magsinungaling. Di ba? Sino dito yung minsan lang magsinungaling? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sino dito laging nagsisinungaling? Wala yung in-between ha. Laging minsan, laging malimit. Sino dito minsan lang magsinungaling? Yan. Alam nyo na Si Ian, malimit? Medyo daw. Pero alam nyo, yung mga malilimit magsinungaling, minsan nga lang magsinungaling pero mainam pa. Yung talagang pagsisinungaling talagang. Pero pag kilala natin, sino dito yung may kakilala siya na, ay, Pastor, may kakilala. Haba ito ha, sineshare ko tong about honesty. Ang napasok sa isip nyo, ibang tao. Sino dito yung ganon? Hindi nyo naisip ang sarili nyo na sinungaling nyo. Habang nagpipreach ako, tas nakaupo kayo, nasa isip nyo, aring tinuturo ni Pastor yung aking pinsan. Aring aking kapatid. Ala, sakto. Aring asawa ko Sino dito nasa isip ganon? Ibang tao. Wala.
Ba't katatahimik nyo ngayon? Kumain na ba kayo? Mamaya, sino first time? May pakain ng first time daw. Hindi ako nagsisinungaling. Pero, di ba, pag may kilala tayong tao na sinungaling, ayaw nating makihalubilo sa gayong uri ng tao. Di ka? At ang pinakaayaw natin kasi sa kasinungalingan ay kapag yung taong yon ay close natin. Mahal natin. Then nagkamali ng isa, nagsinungaling ng isa. Kahit simpleng isang beses na nagsinungaling, yung binuo mo ng napakatagal na panahon, sa isang pagkakataon, wasak na. At ano yon? Tiwala. Kaya ayaw natin ng kasinungalingan. Pag sa ibang tao, nagagets nyo ka? Ayaw natin ng kasinungalingan pag nanggagaling sa ibang tao. Pero pag galing mismo sa bibig natin, parang okay lang. Di ba? Yan to himig. At sa mga ganitong pagkakataon, na kapag yung taong yun ay nagsinungaling sa atin, dito nagkakagulo. Pansin nyo, yung mga magkakaibigan dati, may isa lamang magsinungaling, ay nako, World War IV na. Mamaya may magpapatama na yan sa FB, sa stories. Tapos yung mga circle of friends nyo, yung buong barangay nyo, buong sitio nyo, nagtanong, ay may pinatatamaan. Sino kaya ito? Nagsimula sa isang kasinungalingan. Lalo na sa magkakamag-anak. Diga? Pinapunta, ikaw, may kapatid ka, pinasukat mo yung lupa, binigyan mo ng pera, itong hati natin sa lupang magkakapatid. Pinagkatiwalaan mo. Tapos nagkabuklatan na, abay mas mahaba ng 1 metro ang lupa ng kuya kaysa sa akin dahil sa isang pagsisinungaling. At ang pinakamatibay na binubuong relasyon ng Diyos ay ang pag-aasawa. Di ba? Ang mag-asawa. At sa isang mag-asawa, nasisira yan, hindi sa kasalanan. Hindi. Hindi sa kalibugan. Hindi. Kundi sa kasinungalingan. Kasi unang aalisin ng Diyos sa isang mag-asawa ay honesty. Maging honest ka sa asawa mo. At kaya ang asawa ko, kilala ko na yan eh. Pag hindi yan okay o hindi. Hindi kami, ang isang mag-asawa hindi masisira sa anumang bagay. Masisira yan sa hindi pagiging honest. Okay, nagkamali ang isa. Nagkamali si lalaki. Kamali. Hindi naging honest. Itinago. Pag itinago, nabubulok. Kapag nabulok, nakalago, nalalim. Kapag lumago, lumalim, pag bigla mong binuksan, ang baho. Nagsimula yon dahil hindi naging honest. Tama po ba? And sad to say, ito pong nakakalungkot na bagay, nabubuhay tayo sa isang bansa, sa isang komunidad, sa isang mundo. We live in a world that is full of lies. Tanggapin na natin. Ang mundong ito ay sinungaling. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo na. Sinabi nga ito ni Jesus dun sa mga Pariseyo na lagi nakontra sa kanya. Sabi ni Jesus sa John 8 verse 44. Sabi ni Jesus sa mga Pariseyo, basahin ko lang po. For you are the children of your father, the devil. Sinasabi ito ni Jesus sa mga sinungaling.
Ikaw ay anak, kayo ay mga anak ng inyong ama ng demonyo. Sabi doon, he was a murderer from the beginning. Si Satan daw ay mamamatay simulat sa Paul. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character. For he is a liar and a father of lies. Ang mundong ito ay pinangmumunuan ni Satanas. At ang mundong ito ay laging nagsisinungaling. At kapag tayo ay nagsisinungaling, hindi ito galing sa ating Diyos Ama. Galing ito sa peking ama na siya ang ama ng kasinungalingan. At ito ay galing kay Satanas. I forgot the video. May video sana akong ipapapanood. Alam nyo ba? Dahil si Satanas ang hari ng kasinungalingan. How I wish I remember yung video na yon. May link ba? May link ba doon? Wala na, wala. May video na gumawa ng cartoon, pinapalabas sa mga school, mga elementary school sa US, sa Canada. At ang sabi doon, Satan, tanda ko pang melody, Satan's not an evil guy. Pinapakita sa mga bata na hindi masama si Satan. Gusto lang ni Satan, ipakita mo kung sino ka. Gusto lang ni Satan, maging masaya ka. At sinabi doon, and by the way, there is no hell. Pinapakita na, nga pala, walang impyerno. Kapag sa ideology ngayon, ng mga tao, mga kabataan, okay, hindi tunay ang Diyos. Dahil hindi tunay ang Diyos, hindi rin tunay ito. At kung hindi rin tunay ito, hindi rin tunay na may kaaway na si Satanas. At kung hindi tunay na may Satanas, kaya mo nang gawin kahit anong gusto mo. Walang anything consequence. At kung sa dami na nakikita natin sa Facebook, sa social media, sa internet, sa dami na napasok dito, minsan natatabunan na yung katotohanan na sinulat 6,000 years ago dito. Ay, hindi naman tunay ito. Tayo ay napapagsinungalingan. Sino dito yung ayaw na tayo ay napapagsinungalingan? Anong feeling na may nagsinungaling sa'yo? Ayaw mo, di ba? At ayaw ko din. Ayaw ko na inuuto tayo. Ayaw ko na may nang uuto sa atin. So dapat, alam natin ang kasinungalingan at hindi. Sabi nga, si Satanas is the father of lies. At simulat sa Paul, nagsimula na yung kay Eva at kay Adan. Di ba? Sa mga hindi nakakaalam ng story ni Eva at ni Adan, sila ang pinakaunang tao. Si Eva at si Adan. Ngayon, nung ginawa ng Diyos si Adan, ang lalaki, at si Eva, yung babae, may sinabi ang Diyos. Pa-next nga. Next. Sabi doon, Genesis 2:16. Sinabi niya sa tao, asan si Eva at si Adan? Nasa Garden of Eden. Lahat ng uri ng halaman, punong kahoy, prutas, gulay, nandun. Ito ang sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva. Makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halaman. Sinabi ng Diyos, kita mo yung saging, kita mo yung dragon fruit, kita mo yung pakwan, kita mo yon, kaya mong kainin lahat. Pwera lamang yung nag-iisang puno dun sa gitna. Ang puno ng buhay at kamatayan. Pero yung mansanas, yung chiko, yung kiwi, pwede mong kainin lahat yan. Yun ang usapan. So, namumuhay mag-asawa, ang saya ng mag-asawa. And then one moment, si Eva nag-iisa. Ngayon, biglang may lumabas na ahas. Tingnan mo nga katabi mo. Wala lang, pinatingin ko lang. Lumabas ang ahas. At may sinabi yung ahas kay Eva. Ito ang sinabi. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga sa anumang puno sa halamanan?
Ano ang sinabi ng Diyos? Pwedeng kainin o bawal kainin lahat? Ano sinabi ng Diyos? Pwedeng kainin lahat o bawal kainin lahat? Pwede. Pero ano ang sinabi ni Satanas ng ahas? Bawal bang kainin lahat yan? Ano ang pinakaunang ginawang teknik ni Satanas? Magsinungaling. At ito naman babae, nauto. At dahil nauto ng babae, kinain niya yung, ano nga yun, RJ? Apple. Kinain yung bunga ng ahas. At dahil doon, nagkasala ang tao. At nadaloy sa atin ngayon. At dahil nagsimula sa isang kasinungalingan. Minsan, at dahil doon, napansin ng lalaki at babae, madumi sila, hubad sila, nagtago sila. Ang Diyos, kita niya lahat. Next nga, pero nung nagkasala si babae at si lalaki, ito yung unang sinabi ng Diyos sa kanila. Genesis 3:9-10, sabi doon, pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Naniniwala kayo na hindi alam ng Diyos kung asan yung dalawa? Kung sang puno, sang halaman, sang dawag nagtatago. Kita ng Diyos yun. Kita ng Diyos lahat ng bagay eh. He is all-knowing, He is sovereign, He is powerful. Pero ano kaya yung tinatanong ng Diyos kay Adan at kay Eva na nasaan ka? Ano kaya yung tinatanong? Nasaan ka? Naranasan nyo nagamatanong nasaan ka na? Ano kalimitang reply natin? Kasinungalingan. Malapit na. Malapit na ako. Minsan, at nung tinanong ang Diyos ang tao, nasaan ka? Ito ang sinagot ng lalaki ni Adan. Narinig ko po kayo sa halamanan, parang nakaliskis po kayo, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nung nagkaroon ng kasinungalingan, anong naramdaman ng tao? Natakot. Kaya din siguro tayo ay nagsisinungaling kasi tayo ay natatakot. Nagtago sila sa Diyos kasi sila ay natatakot sa ginawang kasinungalingan. Ulitin ko, baka kaya tayo nagsisinungaling at baka tayo pinagsisinungalingan din ng iba kasi tayo ay natatakot. Minsan nagsisinungaling tayo sa ibang tao kasi natatakot tayong malaman nila na nagkamali tayo. Na instead nagkamali tayo, akuin natin yung pagkakamali, sabihin natin nagkamali po ako, sorry. Nagsinungaling tayo. Natatakot tayong mamura ng magulang natin. Kaya marami tayong tinatago. Natatakot tayong masira yung relasyon na nabuo natin dahil sa pagkakamali natin. Minsan ganun, di ba? May mahal tayo, may kaibigan tayo, may best friend tayo, o may asawa o may jowa tayo. At nagkamali tayo na isang beses. Isa. Pero mahal natin sila. Ayaw nating masaktan sila. At alam natin, sa pagkakamali nyo, pwede bumagsak lahat. Anong gagawin natin? Tayo ay magsisinungaling. Kasi tayo ay natatakot, masira yung relasyon. Amen po ba? At minsan, nagsisinungaling tayo kasi natatakot tayong makorek. May magsabi sa atin, ay mali ka, ay sala ka. So nagsisinungaling tayo, nagpapagalingin tayo, ay nagawa ko yan, ay natapos ko yan, ay akong nagluto niya, tamutik mi ang kalderita. Ay hindi naman tayo, ang ginawa lang natin, inag-ano ng cheese. Tayo na daw ang buong nagluto. Natatakot tayong mapaglamangan, kaya nagsisinungaling tayo. Nagsisinungaling tayo na magaling tayo kasi ayaw nating mapaglamangan tayo. May kilala ka kayong gayon? Minsan din, natatakot tayo magsabi ng tunay. Kasi nga natatakot tayo. Meron akong kakilalang ganito, yung may tinatagong, yun nga, gaya ng example ko kanina, yung may tinago yung lalaki, hanggang sa nabulok, nasira,
Ang alam niyo yung sitwasyon na yon, yung sinabi ng babae doon sa lalaki, na nagtago ng kasinungalingan hanggang sa kumalat na. Isa lang ang sinabi ng babae. Bakit di mo agad sinabi? Or bakit nagsinungaling ka? Bakit nagsinungaling ka nun? Sa tunay, kapag tayo ay nagsinungaling, may takot. Tama ba? Uy, nakakatakot naman talaga. Takot mamura. Takot ma-expose. Pero sa tunay, walang lihim na hindi nabubunyag. Alam niyo yung kasabihang yon? Walang lihim na hindi nabubunyag. Alam niyo po ba yon? Katahimik ngayon. Alam niyo po yung kasabihang yon? Beshi, nasa Bible pala yon. Sabi sa Lucas 8:17, sabi doon, ganun din naman, walang natatagong hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Sabihin mo sa katabi mo, mahuhuli ka din. Walang lihim na hindi mabubunyag. Pero, maraming lies na nakakalusot pa rin. Tama? Nandiyan pa ba kayo? Sino dito nakalusot na? Uy, ayaw mamin. Marami pa rin nakakalusot na. Tanyo yung nakalat ngayon, yung anak daw ni Francis M. Alam niya yan? 15 taong inilihim, pero nabunyag. Ewan ko kung tunay yun o hindi. Ako, aminin ko na ngayon, kasi nung nagpipreach, nung ginagawa ko po ito, ako'y nakonsensya. Inamin ko po, ang aking tunay na ama ay si Henry C. Si Henry C po. At ang aking tunay na ina ay si Sharon Coneta. Biro lang po yun. Di ba? Maraming kasi na nakakalusot. Pustahan, hindi pala rin alam ng mama mo. Yung nawawalan 200, ikaw ang kumuha noon. Ay. Hindi pa rin alam ng iyong mama. Hindi alam nung prof mo na yung sinubmit mong essay ay pinagawa mo sa iba. Sa kay ChatGPT o yung pinagawa mong problem set ay iba nagsulat. Nakalusot, di ba? Ano nga, Cedric? Yan. O daw. Tas minsan, di mo alam na may tinuturing kang kaibigan, pero sa behind your back, nagsisinungaling sa iyo. Uy, parang pastor, nandito lang ako para kumain, ba't ganyan na sinasabi mo? Uy, ay same naman. Minsan hindi rin alam na ng kaibigan mo na may sinasabi ka rin sa kanya. Uy, tama. Pastor, masyado ka nang nag-expose. Masyado ka nang personal. Ba, wala akong binabanggit na pangalan dito, Anthony. Bawal magbanggit ng pangalan. Di ba? Hindi, biro lang yan. Si Anthony po ay honest. Sa sobrang honest po niyan, at minsan, di nga alam na jowa mo na may chinachat kang iba. Ay. May mga lihim na hindi nakakalusot, ay same din. May chinachat din ang jowa mo, hindi mo alam. May mga lihim na nakakalusot. For now. Pero laging mabubunyag yan. Ito. Nandiyan pa ba kayo? Taas ang kamay ng duguan na. Taas ang kamay ng duguan na. Taas ang kamay, wala akong pakialam, pastor. Pero ito, ang ganda nitong next nga. We should not feel good about lying. Picturean nyo nga. Pwede may mag-picture tapos i-post. Sino pwede mag-picture? We should not feel good about lying. Hindi dapat tayo, alam mo yung may nagsinungaling tayo tapos alam naman natin makakalusot. Dapat hindi tayo gumaan ng pakiramdam. Sa tunay, ang hirap gumaan ng pakiramdam na minsan, tanda ko yung dati, nagdadrive ako, wala akong lisensya. Sa bagay, wala naman nagtatanong. Minsan, hindi dapat magandang sumaya o magandang pakiramdam kapag may nasaktan tayo na iba. Tama, di ba? Minsan,
Pag nanakaw tayo ng pera, minsan salang sukli, may tindahan tayo, salang sukli, kahit ayan 5 piso lamang. Minsan dapat yung mga ganung maliliit na bagay, we should not feel good na nakalusot tayo. Yung we should not feel good na hindi tayo nagbayad ng pamasahe. We should not feel good na yung sa ating teacher ay may ginawa tayo na exam pero ibang nangopya tayo or ano. We should not feel good. Oo, nakapasa ka pero hindi maganda sa pakiramdam na nandaya ka, nagsinungaling ka. Nandiyan pa ba kayo? Hindi dapat minsan, lalo na sa mga magiging professional at professional dito, we should not feel good na may pinermahan tayong dokumento na alam nating sala. We should not feel good about that. Lalo na ngayon, sino dito ang balak maglingkod sa ating bayan? We should not feel good na alam nating maglilingkod tayo sa bayan dahil gusto lang natin makabili ng NMAX. Dapat walang ganon. We should feel good. Dapat honest tayo. Tingnan mo nga katabi mo, honest ka. Tanungin mo katabi mo, honest ka ba? Talaga? Tanong mo, honest ka ba? Kasi ang parang sinabi sa Bible na napapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan sa malaking bagay. So kung honest ka sa maliit na bagay, dapat honest ka rin sa malaking bagay. Kung honest ka sa pera ngayong estudyante ka pa lang, pagkakalooban ka ng Lord na magandang negosyo at magiging honest ka doon. Kung sa relasyon mo ngayon, paloko-loko ka, ay pag nag-asawa ka, madadala mo yan. Alam niyo yung challenge sa mga kagaya nating naglilingkod sa Panginoon, sa kagaya nating namumunga, fruitful, sa kagaya nating nagpapagamit sa Panginoon, ang challenge sa atin ay maging honest. Hindi magsinungaling. Napaka-challenge nun. Na minsan, hindi tayo nagiging honest dahil at itatago na lang natin. It insists of always telling the truth to God. The only solution. Marami ako pwedeng list ng solution. Keyboardist, please. Ito po, tapos na ako dito. The only solution and the main solution for our mind, for our heart, sa ating puso na lumabas sa ating bibig, walang kasinungalingan, or talagang mababang percentage ang kasinungalingan, ay ito. Next, be honest to God first. Kung magiging honest ka sa Diyos mismo, at sisimulan mo yun sa pananalangin. Ang una, alam niyo yung tinanong ng Diyos kanina, Adan, Eva, asan ka? Alam ng Diyos, nagtatago doon sa likod ng puno ng aratilis, doon sa may mga citronella. Alam ng Diyos na nandun yung dalawa. Pero tinanong pa rin ng Diyos si Adan at si Eva, nasaan kayo? Ang hinahanap ng Diyos ay honesty. Kung magiging honest ka, simulan mo sa Diyos. Simulan mo sa pananalangin. Pakita mo sa Kanya ang puso mo. Pakita mo sa Kanya nagkakamali ka. Pakita mo sa Kanya na mahina ka. Kausapin mo siya. Kung paano mo, Lord, tulungan mo ako kung paano ko mapoprotektahan ang bibig ko, paano ko mapoprotektahan ang puso ko, paano ko mapoprotektahan ang aking isip, ang aking deep thoughts, magbe-breakdown na naman ako. Lord, tulungan mo ako. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, may problema ako. Kasalanan ko to. May kasalanan ako. Addict ako sa porn. Addict ako sa online na color game. Addict ako sa sugal. Addict ako sa ganito. Lord, may problema ako. Maging honest ka sa Diyos. Simulan mo sa Kanya. Simulan mo sa ikaw at sa Kanya lang. Sabihin mo lahat sa Kanya. Aminin mong kahinaan mo sa Kanya. And that is a way. If you would be honest to God, then next you would be honest to yourself. And if you're honest to God, and if you're honest to yourself, then you will be honest to the people around you. But simulat sa Paul, hindi ka honest sa Diyos. Papanggap ka sa Diyos. Lord, okay ako. That's not good. That's not good. Kagabi, nag-life group kami. Yung mga lalaki yan, nag-mental breakdown daw ang mga yan. Honest. Problema sa school, problema sa work. At kagabi, sabihin ko,
Nag-mental break, hindi man mental, nag-breakdown din ako, naiyak ako. Dami kong tanong sa Panginoon. Anyos ako, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, ako na may naglilingkod sa inyo. Lord, ito na may ginagawa ko para sa inyo. Lord, ayos naman, lahat naman na ginagawa ko para sa inyo. Talagang, kumbagay sa personal, sinabi ko sa Lord na yung kapalan na ng mukha, sasabihin ko na sa Diyos, Diyos, ako na may, Lord, ginagawa ko naman lahat, pero ba't katagal? Yun ang sinabi ko sa Panginoon. But parang, Lord, hindi mo binibigay yung para sa akin. Sinasabi ko sa Panginoon, ginagawa ko naman lahat Sinasabi ko sa Kanya, I'm honest to Him. Kaysa sasabihin ko sa Panginoon, Lord, okay ako. Lord, masaya ako. Masaya ang pamilya ko. Alam ng Diyos ang puso ko. Ba't hindi ko pa sabihin ang tunay? Panginoon, ako'y naiiyamot. Panginoon, sa loob ng ilang buwan, okay ako, pero kagabi, sabi ko sa Panginoon, ngayong oras na ito, parang gusto ko na uling sumuko. Honesty. Kasi I don't want to live a life puro kasinungalingan. Nagsisinungaling ako sa Diyos, siya na nga nakakalam ng pinakamalalim dito. Pangalawa, pag nagsinungaling ako sa Kanya, sinungaling ako sa sarili ko. If we would be honest to ourselves, we should be honest to God first. Sabihin mo lahat. Sabihin mo lahat ng kinaiiyamot mo. Sabihin mo lahat ng frustrations mo. Sabihin mo lahat ng kahinaan mo. Kasi sa tunay, siya lang nakakaalam. Alam mo ang kinatapusan ng pag-uusap namin sa Diyos? Wala. Parang ako'y naiiyamot pa din. Parang ako'y ang bigat pa din. At ang nakakatawa, di ba nung theme natin, tinuro ko last week, the positive in me, hindi ako nega. Sa buong linggo, puro positive. Positive. Nag-A group kami. Motivate. Be positive. Huwag ka maging nega. Pero at that moment, kagabi at kaninang umaga, sasabi ko, Lord, hindi ko kaya maging positive. Negative ako Sabi ko sarili ko, ako'y mag-preach mamayang umaga Pero napaka-negative ko. Dami ko reklamo. Tuturo ni Pastor Aldrin next week. The grateful in me, hindi ako reklamador. Mag-invite ka pa. Lalo na yung kaibigan mong lagi nagre-reklamo. Yung asawa mo o yung anak mo o ikaw nagre-reklamo, invite mo next week. Pero, sarili ko ay, Lord, parang di ko kaya mag-preach. Honest ako sa Lord. Pero dinala ako ng Lord kanina sa isang sitwasyon na hindi ko pa rin alam ang solusyon. Na hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero pinakita sa akin ng Diyos, anak, nakikinig ako. Yun lang. Sabi ko sa Lord, oo nga Lord, alam ko nakikinig ka. Pero, resulta! Yun ang hinahanap ko. Resulta! Alam kong nakikinig ka. Alam kong daming pangako mo dito. Alam kong totoo to. Alam kong positive ako. Pero resulta! Sabi ng Lord, anak, nakikinig ako. So, I'm honest to Him. Conclusion, basta honest ako sa Diyos. And positive ako. Positive ako. But I'm honest, and I'm honest to Him. I don't know kung kailan ang resulta, but I'm honest to Him. Siguro kaya dinala ako ng Lord sa emotional state habang pinipreach ko to para ma-hit natin yung objective basta maging honest ka sa Diyos. Kahit hindi mo makuha ang emotional result na gusto mo. Hindi mo makuha yung resulta na magiging okay ka. Hindi mo agad makuha yung blessing na nakapangako sa'yo. Hindi mo agad makuha yung solusyon sa problema mo. Basta maging honest ka muna. At mahirap yun. Mahirap yun. That is why, next verse, last verse, Psalms 139, verse 23. Sabihin niyo dati sa Panginoon ito, search me, O God, know my heart, test me, and know
my anxious thoughts. Sa Tagalog, binubuklat ko lang po. Pasensya na po, hindi ko po nailagay ang Tagalog. Sabi doon, O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin mo ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Verse 24, hindi nakasulat yan. Kung ako'y hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo ko at ihatid. Anong nababasa natin dito? Si David, nagsulat nito, hindi siya okay. Pero honest siya sa Panginoon. Let's be honest to God. Close our eyes, bow down our heads. Let's be honest to God. You talk to God right now. Lord, I want to be honest with you. You tell Him lahat. Tell Him lahat. Tell Him everything. The pain, the struggles. Just close your eyes. Huwag kang tumingin sa katabi mo. Huwag kang tumingin sa ibang tao. Sabihin mo yung nararamdaman. Let's practice honesty right now. Lord, ako'y natatakot. Baka yung mga pangarap ko hindi mangyari. Lord, ako'y natatakot. Kasi may nasakit sa aking likod. Tatakot ako may nakap ang aking ina ay hindi na magandang kalusugan. Be honest. Lord, ako'y naiiyamot. Lord, ako'y nasuso. Kahit yung mababaw, sabihin mo sa Panginoon ngayong oras na ito, Lord, ako'y nasusura dun sa aking kaklasing yun. Sabihin mo lahat sa Kanya. %100% honesty. Come on, tell God. Ako naiiyan. Sabihin mo, Lord, hirap ako maging positibo. Lord, unfair. Ba't hindi fair? Sabihin mo, Lord, ang tagal. Sabihin mo, Lord, di ko na kaya. Just tell God. Thank you, Jesus. Bago matapos, magpasalamat ka sa Diyos. Just thank Him. Pasalamat ka dahil na-vent out mo sa Kanya. And if you have a moment, pag uwi mo, mamayang gabi, sa kwarto mo, o gusto mo kausapin ng life group leader mo, i-vent out mo. Be honest. Be transparent. But now, magpasalamat ka sa Diyos. Lord, salamat kasi nakikinig ka. Salamat, Lord, nakinig ka sa amin. Search us. Thank you, Father. I will leave everything to you. In Jesus' name. Amen.